welcome kid sining aton nga pagtipon sining adlaw. Anong pizza subong? November 17. Diba? 15 pa ko. November 17, 2024. Isa lang kabulan tapos ng 2024. So, salamat sa Ginoo kayari kita. Sa gihapon, pasalamat kita sa Dios kay ang bagyo daw naglikaw sa aton. Pero way tanang amuyo nga likawon to sa ila ha. Sila man way man nagapangamuyo nga magtupa sa ila. Basiban sa ila kasi man napatupa ato sa Bisaya so. Way lang ta kabalo kay amo ng plano sa Dios nga didto ya matupa sa ila. Ang aton kaluoy ara man sa ila Japon. We pray for them nga inang super typhoon hindi man lubos makalit sa ila. Sa aton salamat kita nga kagabi gilantaw ko sang kalangitan daw may bulan pa, no? However, sa iba niya lugar, grabe ng banat sang bagyo. So anyway, dalayaw ng Diyos, kaya rin kita karong aga. Sino aton mga visitors? Let's welcome our visitors today. Aton ng mga asserits, nakalista kamo sa mga visitors aton, palihog. Kalabanan sining aton mga bisita sining aga, mga parents, kag mga guardian diri sa Sunshine Christian Academy. But I will read the names and then please acknowledge. Halos mga parents ang aton nga mga kabataan, no? Judy Layo, ari de. Parehog lang tindog, ha? Para nga ma-identify ka pag para nga ari si Judy Layo. Right? Asagwa. Basta ito sa karsada. Ito. Si Jean Gayamo. Are? Asagwa man. Daisy Gayamo. Ito sa likod. Thank you so much. Lakpakan naton. Si Rachel Baluran. Ito sa likod man. Tindog anay day? Para makita ang liog na tindog. Para makita ang beauty mo. Si Maribel Abaharo. Okay, thank you. Si Genevieve, Susan? Genevieve? Ara. Iliog tindog anay? Ara. Thank you for coming. Si Marie Abahar? Ari siya? Wala? Ariman si Geraldine Sandag. Ito. Thank you. Si Nerissa Intela. Okay. Yan, tinamon sa una. Si Marlo Magarte. Aris Marlo. Ito sa likod. Okay. Ito siya. Kaya bit-bit bata. Okay? So, sige. Huwag na? Sino pang aton mga way ko nalawag? First time naka-attend? Okay na? Okay. Birthday celebrants natin subong. Wow. Kagapon to no? Brother Rolly Espartero. Why siya de? Ay nalagi yun man to man. Brother Rolly Espartero, birthday kahapon. Happy birth anniversary. Brother Rolly. Pila na edad niya? 50? 50 pila? 54? 64. Sige, so sa siningan tinion, magatindog, abi kita, abi-abiho na to ng atong mga bisita. Sino pa? Ayan o. Birthday man kapon. So, happy birthday man kay Mrs. Lea Sohitado. Ari di siya. Liyogan na tindog, atos likodo. Okay. Ang malipayon lang ang babae na o. Birthday mo. Sino pang birthday sininga bulan sa November? Si Brother Rinaldo Fuentes. Ario, tindog anay? Brother Rinaldo. Saan ganitong birthday mo? Ang kao na dumduman ko, pero birthday mo, lipat ko. Sige So, happy birthday man ka, Brother Rinaldo. We shared sang iya birthday sa Kligad. Kasi no to? Ay,
Puentes gali. Ay, Brother Rinaldo, subong adlaw, no? Ah, okay. Baw, tapat, gid. Mrs. Puentes to galayas, nagligan nga 11. So, thank you, gid. Kay duay ka mo may birthday. Sige, baw subong adlaw, Brother Rinaldo. Kay ko balo kung pila ng mga edad ninyo. Pero I know nga kada birthday mo kasaka edad nyo, di ba? Kung halos pa daw, hindi ka gusto magsaka edad mo, no? Pero salamat ka, mag-birthday ka. Bot silingon, buhay ka pa. God is good to you. Amen? So, sino pang birthday sa November? Magluwas kay Brother Rolis Partiro, Mrs. Lia Soitado. Okay. Eden Lukin, sang sinima niya bulan sa November. Abi tindog ka mo nga pila ka mo? 1, 2, bebe? Liog tindog, be? Oh, sige. So, amo na yung aton mga birthday celebrants, mga kautura, no? Okay? 5 sila. Sino pa? Ay, Brother John Pantaras, nasan no ka? Okay, sa Sininga Sande. Oh, sige, preparar ka kay lawagon tapay ka sa dason nga Domingo. 24 kagali November. At least tandaan ninyo mga birthdays na butang nyo da sa inyo nga bulletin ng mga birthdays nyo. Butang nyo da para nga hindi ta malipatan. Okay? Sige. Sige, thank you so much. Thank you so much. I understand kaya mga ladies na to na may lista ka mo da sa inyo birthdays. Sa mga men, dapat, amo man na, yung ambassadors, dapat, may lista man kung sa young people. Okay, sige. So, sige, ang aton mga bisita, patindugon man naton. Makanta kita sang welcome song. Abi-abiho naton, anay, una mga bisita ta. Abi, mga visitors naton, tindog palihog. Kagkita naman niya, mapalapit sa ila ka magpangamusta, sa ginakanta naton, there's a welcome here, there's a welcome here. Kabalo ka muna. Ginkanta ta na before pandemic, no? Sa pandemic, wala ta na kamusta na kay social distancing ko na mo. Ti karon niya kay wala naman pandemic, pwede na ta kapang mustahan na. Okay, shall we all stand? Mga bisita naton, kantuan nyo. Okay? Kantaon ta, there's a welcome here, there's a welcome here. Hindi ka na magpungko, kung hindi ka kapangamusta, 20 katao, ha? Okay. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Thank you very much. Salamat gid, no? Kag salamat gid sa inyo mga bisita namon sa buong adlaw. We are happy to have you with us. Si Brother Franklin, nag-abot man, bago lang. Saan ka lang nag-abot? Last week? Kagapon? Okay. So, praise the Lord. Answered prayer. Nga naka-abot ka safely. We had been praying for you sa imo trabaho sa Agwa. Okay? So, sige. So, amo na yung aton mga visitors. Kag, wala gid sa may nagpalapit sa ako ng amusta. Way ka mo nalipay, yung kantahan ta ka mo. There's a welcome. Sige. So, sa siningan tinion, mamati kita sa aton mga kabataan. Grade 2 pupils. Ang ila advisor si Miss Dins. Okay? Sige. Grade 2 pupils. Plakpakan naton.
salamat gid grade 2 sa inyong special number. We must take the gospel all the world. Bawa ka namin ng mensahe, no? Dalo na to naman yung balita sa iban. May import pa sila dala. Mabayo man, ano? Ang aton nga ginahimo diri, training para sa aton mga kabataan. Kay kabalo ka, dapat itreno naton mga bataan samtang gamay pa. Train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Diba? So, that's why we love our children. That's why we put up Sunshine Christian Academy tungod sina nga katuyuan. Nga aton mga kabataan, mga kilala nilang Ginoo samtang gamay pa. Para magdako sila, may kahadlok na sila sa Ginoo. Kaya kung may kahadlok sila sa Ginoo, eventually, kundi may respeto man sila sa ilang ginikanan, kagsubong man sa iban ng mga tao. And that is why we have put up this Christian school. Sige, so I will give this time to Brother Francis. Siningati yun, magabalik kita sa bahin sang Ginoo, our tithes and offering, magapangabay ko sang 3 ka asher. Kag samtang kita gahatag, ang mga young people magahatag man sang ila, special number. Magapangamuyo kita upod kay Brother Ariel. Dear Lord, thank you sa nangyagay na pag-usamon, thank you sa fellowship, thank you sa good na kapatuloy. Thank you sa mga blessings na ginhatag sa mga sinulas semana. Thank you sa kapuwi na duga mo sa mga brothers and sisters na nag-celebrate sa nila na birthday, anniversary sa nila lugar. Lord, kinadumdum ko man ako sa mga ayaw sa amon, sa pagpilit na mo sa amon na tayo sa offering. Kaya pinili mo ako sa pinipusok mo na pinabagod, sinadyaw, sa mga naghahatag ko. Yung tanan, ang mga muyo, salamat, sa manatuwas sa Jesus. Amen. It's really where the heart is. Then home must be a place we can share. Even with our differences, our hearts are much the same. And relevant we come together. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together. Love your home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. Our hearts can be a
Salamat, good young people. Let us all stand and sing the doxology. Siningatiyon, mamati kita sa abanon sang choir.
Salamat gid sa aton choir. Taom sang mensahe. Sa gihapon, nagadayaw kita sa Ginoo sa mga opportunities nga makasimba kita sa iya sinigaga. May Bible ka mo dala? Ha? Okay. So, nami gid ko may dala ka mo nga hard copy nga Bible. Kay ti may iban man yang ang Bible ni Lara sa ila cellphone. Muna siling ko bala nga wala sang huli cellphone. Kundi huli Bible lang. So, you need to have your hard copy sa imo Biblia. Kagabi, kanami man sa amon experience siya. Kay naka-service kami sa Namatyan, sa paryente namon. Daw, hindi man daw, ato nga schedule, daw, kwan lang bala. Daw, na, ano lang, daw na insert lang sa amon nga regular schedule. Kay hindi kami katambong sa lubong siningadlaw, kay Domingo man mo. So, gin pa kamayan namon nga kagabi lang kami nag-service. Anami man to kaya nga akon nga leader kagang song leader mga pastora. Kaya wala ka upod si Pastor Dakila, si Miss Calia sa nag opening remarks. Kag si Mrs. Dakila amo nga akon song leader. Tinami man kay puro mga pastora upod ko. Mo pa lang ko to ka akto sa mga pastora nga mayo manggali. May wali pang alakot. Daw nila ko magwali kaya daw nakawali ng isa ka pastora. May man tawa kay pag-extend ko invitation, may apat nga nag-respond. Nagbaton sa Ginoo ngayon manluluwas. Mapuli na kami tanay gabi na mga lusot-so na tapsado. So, salamat sa Ginoo sa opportunity like that. Kag nanamian ko to sa mag-asawa bala nga nakatambong. Kag ang lalaki, first time kami man to nakita na, kita gasilay man to mo. Ti galing kay daw ga kwan bala, daw ga pukwat buli ya. Kay very kwan bala, very receptive. Way patay tango. Sa uli daw matindog, daw mapungko. Ti pamangkin nambal ko lang may mga question. Sir, may mangkot ka? Bawo nagpamangkot gid sa tuod. Sila niya, mangkot lang ko pastora, kung tuod na ang may purgatorio. Tingin explikaran ko man sa nga wala purgatorio sa Bible. Ang purgatorio ara na sa apokripa. Kag hindi matuod nga may tsansa pa ang tao maluwas kung mapatay na nga wala nakabaton kay Jesucristo nga iya maluluwas. Kaya ang destiny sang tao complete na kag sigurado na non-negotiable la. You have to understand that. The moment a person dies, whether he will go to heaven or he will go to hell, that's already permanent. Nobody can negotiate for the release of a person in hell. Di pwede. Bisan pangamuyuan mo pa, bisan misahan mo pa, bisan ano pa da nga himuon mo, ni ano pa da nga bindita da, why na ka na may mahimo. That's the end of everything. Once a person dies, pagkapatay na sa tao, that's why the best time for us is not during the time that we are already dead, but it is during the time when you are still alive like this. That's why we are giving all the opportunities for people to listen to the Word of God. Kaya nga, aman, damo sa mga tao, kung walihan mo, malagyo. Paggabi na, muot lang ko kay, pag anak kami magsugod, may nagapungko, ang iba nagluwa. Doon, nadlok bala sa itsura ko. Nung ko, muna yung nadlokan niya, itsura niya. Sa bagay, siling ko, ang pagkanto namon hindi iya kay religion, kundi mag-share kami sa Word of God. Langan man nga taga-silay sila, religion pagambalan. Langan man nga, pag-isa pa, we are not preaching religion, we are preaching about the right relationship with the Lord. Ano ang importante, tandaan mo ang reliyon mo, hindi na mangin balasihan mo nga makakadto ka sa langit. Nobody goes to heaven by his own religion, by doing good works, by anything that you do in this world. But the Bible says, very clear in the Bible, that only Jesus can lead us to heaven. And that is the complete, shall we say, complete deliverance that we can experience from God.
So, that is why it is very important as a family. Ang aton emphasis ni nga bulan sa November is all about family. Pamilya, panimalay. Kasi lang nato, ang panimalay kag ang balay lain. Di ba? Ang balay, ilistaran na sa tao. Whether it is bahay kubo, or it is a mansion, or it is a castle, whatever it is. Kung ang balay nga, kung ina nga lugar, hindi na presente ang gugma sang Diyos, ang harmony abi kalinong, hindi na matawag nga home. Di ba? Kaya ang home, isa ka lugar nga sa diin, ara dira ang tatay, nanay, kabataan, nga nakakilala sa Ginoo. Amo na makonsider mo nga home ina. Pero kung ang miyembro sa panimalay, hindi man Kristiyano, that is not a home. It is merely a house. What is a house? A dwelling place for people. Ilistaran sang tao. Sa kalibutan, God instituted a home. Not only a house, but a home. Where members of the family will be able to know God. Kag, amo nang siling naton, kung kamo tanan nakakilala sa Dios, when you die, definitely, you will go to heaven. The whole family. Pero kung ang ibang membro sa panimalay wala nakabaton kay Kristo ay nakatuo sa iya, sorry to say that only those who have accepted the Lord as their Savior will go to heaven. Amo na nga, as much as possible, while we are still having the opportunity like this, let's pray for our home. No? Amo to sang Ligya Domingo bala, ang prayer to sang kanta sang choir, Lord, give us a Christian home. Kaya mo na ang importante, no? So, siningaga, ang aton focus is still about the family. Pero, we will focus on one of the Psalms of Ascent. Nagligan semana, we talk about Psalm 100, ano to gani, dumduman nyo to? Psalm 128. Ang Psalm 128, by the way, magsiling ka gani nga Psalms kon libro, Book of Psalms. Pero kung you are only quoting one chapter, that is only Psalm. For example, Psalm 133. Kung familiar ka mo sa Biblia, that's why nga kita, kung matutuod nga Kristiyano, you need to study the Word of God. Masilin lang iban, Christian ko bala. But the question is, do you love the Word of God? Masilin, ano nang Word of God? Ano nang Bible? Man, sa akin importante may religion at Bible. No. The Bible is more important than religion. Why? Because through the Bible, through studying the Bible, your religion will be led to the truth. Ano man lang ng religion, o ikitudlo sa insakto man. Diba? It is just, ang religion nga ay nagatudlo sa kamatuoran, kundi fake nga klase religion na. And that should not be the right kind of religion. So, dapat ang Kristiyano nagatuon sa Biblia. Subong man bala kung estudyante ka, kundi may na-enroll ka sa eskwelahan, kag eskwela ka, di ba? Wa isang tarong estudyante wa eskwela. Amo man na sa Bible, kung Christian ka, you need to study the Bible. Why? Because the Bible is our guide. Kung sa Republic of the Philippines, pa may ginatawag kita nga Constitution. 1987 Constitution naman ang ginagamit naton bala? Kag ginatawag na fundamental law of the land. Ang tanan niya kasuguan na arada sa Constitution ta. That's why any local government who will formulate the laws of any unit sang local government, magsilay local government, barangay, banwa, syudad, probinsya, bilog nga pungsod, may ginatawag nga ang kundi sa barangay, may barangay council, panawag, no? Sa syudad, may ano panawag sa syudad? City ordinance, di ba? Provincial ordinance. Sa aton niya nasyon, may ginatawag kita nga Republic Act. Nga mo nang ginabasihan sa panggobyerno, sang kasuguan sang gobyerno. Parebla sang aton ni nga Negros Island Region, kundi Republic Act na ginaobra sa mga senador, sa mga congressmen, tapos ginpapirmahan sa presidente. Pag human sa kasuguan, panahon sila, Republic Act number 1900.
nga naga-institute sang Negros Island plus Siquijor nga separate nga region sa Philippines. Is that based upon the Constitution? Yes, of course. So that is why it is very important nga aton man nga pagkabuhi sining kalibutan, we need to base it from the Bible. Muna ginatawag ang Bible, siling pa ni Dr. Greg Tingson sa mula sa buhi pa to. Sila ang Bible, ginhimuan niya acronym. Basic Instruction Before Leaving Earth. Namin man, no? B, Basic. Basic Instruction Before Leaving Earth. Amo na, antes ka mapatay, amo ning gahatag sa imo basic instruction. That's why nga mga tao nga way ka ba sa Bible, sila sa Biblia mismo, Romans 10:17, faith, ano ko no? Cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pagtuo nga tutuod, halin diyo, pagpamati di. But silingon ko ng tao ay pamati sa Biblia, hindi na yung sakto nga pagtuo. Hindi mo na ihan ng kuha nga pagtuo ya. Libla. Ang matutuo niya pagtuo, halin diyo. So, Psalms sa Hebrew, o kung sa Greek, magsilinga Psalm gani, Psalms, Salmoy, muna sa Greek word. Magsilinga Salmoy, songs, sung, with the accompaniment of string instrument or string instruments. Amo na siya ang salmo. But silingon, halin sa chapter 1, hasta gid sa chapter 150, kanta na tanan. While ang tagaling kabalo sang iba niya tuno, kita ginatuno-tunuhan na naton. Kung nagkakanta kita sa mga salmo, kadamo kita sa mga choruses ngalin sa Psalms, nibla. Psalm 48, great is the Lord and greatly to be praised. So, iban pa. Diri sa salmo, Psalm 150, may ari diri ginatawag Psalms or Songs of Degrees. Or yung tawag naton, Psalms of Ascent. Magsili ascent gani pataas, pasaka. Kaya ginasulit ko na, ang mga Hudiyo, sa una ko nagkakadto sila sa ila simbahan, sa ila templo, gapasaka sila kaya ang ila templo atos babaw sa bukid. Kaya ang Jerusalem, ara sa babaw sa bukid, yung kung tawgon, Mount Zion. Mount Zion. Mountain range na mo. So that means, kung ang Jerusalem babaw, sa babaw, kung magsimba ang mga Hudiyo, definitely, masaka sila. Samtang sila nagasaka, sa babaw sang ila pakadto sa ila templo, nagakanta sila. Amo nang unique sa mga Hudiyo, iya sang una. Okay? Kita ya, kadto ka simbahan, way gagakanta. Sino sa inyo gakanta? Way gid no? Ikaw? Si utod nato ni April, kadto simbahan, niya kanta. Nay, mo magkanta ka. Dibla? Kaya ba, si paglabay ka, tao sila ng tao. Ang mga Hudiyo, sa una niya, magkadto sila templo, guban sila yan mo. Di ka mo magkadto ka mo sa church, family man ka mo. Namin man kong family bala. Nalipay ko na magtulok bala sang isa ka family, sulod sa church, bilog. Ara ang tatay, ara nanay, ara bataan. Nga, that should be our family. Kung diri sa kalibutan, you expect your family to be happy, much more kung dito sa langit. Sila isang iban, ano ko na a family that prays together, stays together. Is that correct? Ha? Kung ang family, kung nung nagapangamuyo, tingob man sila palangit. Wrong na siya. Kaya nga, anong makabulig sa imo palangit ka? Pangamuyo, pangade? No. It is Christ. Ang insakto kung tanan-tanan yung membro sa pamilya, may Kristo, namo na, you will stay together. Pero kung prayer lang, I doubt. Amo na, ang kinanglan pangamuyo, tanan bilog ta nga pamilya, ara. That's why ikaw, influence mo kabataan mo magpalapit sa Ginoo. Kaya nga, para ma-free ka sa imo obligasyon sa tubangan sa Diyos. Kaya pila ka adlaw, mga tubang ka sa Diyos,
ang pamilya mo, kabataan mo, masubuan ka. Kaya nga, siling sa Biblia, kung nakabaton ka, nagtuo kay Kristo, palangit. Ti ang iban mong kabataan, nabi, way nakabaton ka sa Ginoo, di sa laya, di sa impyerno. Ti malipay ka to? Sila, ti dito pastor sa langit, may kalipay naman to. Pero ang kasubo, ara, da sa kabataan mo kung magkanto sa impyerno. Amo nang kinanglan niya, we have to pray that our family will be brought to the Lord. Okay? So, amo ning ilang mga ginahimo sa una. That's why Psalms 120 to 134, amo nang ginatawag nila Psalms of Ascent. No? Kay sa isa ka tuig, katatlo sila magkadto sa ila templo nga guban. Although every day they have access to their temple. Pero sa isa ka tuig, tatlo ka beses sila nagakadto sa ila templo during the feast of Passover, feast of Pentecost, and feast of Tabernacles. Okay? So, ang aton focus ni nga is Psalm 133. Ano siling sa Bible? Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Ang brethren dira, it does not only limit to the family, but to the Jewish people who were considered to be the sons of Jacob. Pilaga ni katribo ang Israel? 12. Pag sila sa Bible, behold how good and how pleasant it is for the brethren. Ano nga brethren ni? Sa mga Hudiyo nga ara sa idalom sa kabataan ni Jacob. 12 sons of Jacob. Pwede naman ma-apply sa aton family. Behold how good and how pleasant that it is for our family to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird. Anong bird gani? Burangos o Condoribelao, no? Ang bird ari burangos. Ano na panawag sa ari dis dalom? Sang lalaki bala? Mustache. Iban may ari pa din, no? Ano panawag sinaya? And when you naget? Bird and mustache. All right. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird, that went down to the skirts of his garments. As the dew, anong dew? Tunog. As the dew of Hermon, ano ng Hermon? Bukid. Ining Mount Hermon, dito ni sa northern parts ng Israel. This is considered to be the highest mountain. As the dew of the Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. So, Psalm 123. Ano ginatudlo sini sa aton? Ginatudloan kita diri how to live together in unity. Sa aton panimalay kag sa aton church. We have to understand that unity is very important. Ano ganing unity sa iligay nun? Ang isa. Pag-isa. Is unity identified with uniformity? No, it's not. Magsiling uniformity, pare bala ang aton nga bayo, bala riyo tanan. Uniform. Kung sa eskwelahan, bala, diri sa Sunshine Christian Academy, may uniform. Maman sa Maranatha, maman sa iba na school. Ang uniform, nagambal parte sa kundi ka eskwela. But that is not unity. Even though you wear uniform, but you do not have unity among yourselves, it is a different thing. May buang sa una di nga labay-labay, ga uniform. Ang isa gasuksok sa uniform sang Saint Lasal. Sa uli kita ko uniform sang Maranatha. Gapaabot ko nga lingko bawo kabay pang hindi mo lang pag-isuksok ang uniform sang Sunshine. Kay kung may mo na gani paubak mo na saya. Para sa kuanda sa may waiting shed ga suksok uniform. Uniformity, may unity, united siya sa eskwelahan.
Nga ginasuksukan niya sa uniform? Hindi. Uniform lang siya, pero hindi sa united sa school gamit yung uniform. So, ang punto dire naton, how to live together in unity bilang panimalay kag bilang church. Sa imo puloy-an, sa imo panimalay, paano ka magkabuhi nga united kamo? Ang kabataan may unity sa ginikanan, ang ginikanan may unity sa kabataan. Amo na yung atong talakayon karon. Now, magsini ka gani nga living in unity does not mean that we will agree on everything. Kinanglan gid bala, agreehan mo gid tanan. There will be many opinions such as there are many notes in musical chord. Parebla sa music, kanta di kinang choir. Pila ka gani ka voices ang ara sa choir? There are 4, right? Anong una? Soprano, alto, bass or bass, kag tenor. Ining 4 ni ka voices, i-separate mo ni practice, hindi mo ni mensindihan ang tunog. Pakantahon mo ang soprano, although may tono siya. Pero kantahon mo ang alto, do hindi ka ma-appreciar, no? Pakantahon mo ang tenor, do hindi mo ma-appreciar. Kantahon mo ang bass, hindi mo ma-appreciar. Pero kung tingubon mo ni sila kanta, basta nami lang kuha nila ang ilang role, ang ilang part. Ang soprano, alto, kuha nila ang ilang part. Kag ang tenor, kag ang bass, kuha nila ilang part. Pakantahon mo ni palindog balibom. Dumahibi ka mo, nga aman, kanami pamatian sa music. Anong ara dira nga nami pamatian? Ang ginatawag nga harmony. Harmony. So, amo nang buot silingon. Magsiling ka gani nga magkabuhi nga may pag-isa, may harmoniya. Okay? Siling diri our outward expression of unity, outward meaning sagwa, will reflect our inward unity of purpose. It is a unity that crosses all human boundaries and divisions. So, importante, sa aton panimalay, sa aton balay, ginikanan, asawa, bana, kabataan, may ara unity. Sa church, amuman, pastor, mga members, may unity. Nga, kung wa unity, disharmony ang guaya. Who is the author of this harmony? Who is the author of this unity? Of course, it's not God, but it is Satan. Diba? Ari amo na siling naton, ang unity nag-develop sang harmony. Ang unity, kang harmony, pareho malang na. Pero ariyo, gitanaw ko sa Cambridge Dictionary, ang meaning sang harmony, agreement, accord, harmonious relations. Ari ang mga synonymous terms, friendship, amity, peace, unity, concord. A consistent, orderly, and pleasing arrangement of parts, or it is called congruity. Congruity. No? So, in other words, amo ni ang resulta sang harmony, peace, amity. Anong amity? Amo na may ginatawag kita sa pagsitol sang conflict dira sa barangay bilang isa man ako ka lupon. May ara ginatawag amicable settlement. Okay? Amicable settlement. But silingon, ang duha ka parties will have to meet together. May ginatawag sila agreement. The meeting of the minds. Amo na, but silingon. Nga kinanglan, isa kag isa sa ila, insakto palariyo sila mag-agree sila sa amo na nga proposition. Amo na ginatawag nga amity or amicable settlement. Amo na nga kon ang duwa way nagasanto, hindi sila magsinanto, way resolution ang ila konflikto. Ti anong guaya? Kundi sila saktuhan ay, file sila kaso Amo na nga kon hindi daya, amo na nga kami bilang lupon, way mo kami mahimo kundi sila mag-agree. But as much as possible, we have to do our best nga tanan duwa sila ka party will meet together. We'll have the meeting of the minds. Kung di masulbar ang kaso, pero kung wala kasulbaran. Ti anong himuon nila? Ma-file sila. Muna makuha sila certification or certificate to file action. Ti,
Pero kung dito ka na sa korte, lain na ng istorya. You have to spend so much money for that. Because sa korte, ang ginatawag niya nga agreement or amicable settlement, well, is very precious. It costs your money and your time. Amak mo na. Amo man na sa aton. Bilang panimalay, bilang church, may ginatawag kita, dapat may harmony kita. The meeting of the minds. Okay? So, karon kadtuan tani. Anong ginatudlo sa aton diri? Sa Psalm 133 verse 1 to 3. Tatlo lang ka verses. Pero, very enriching. Kaya nga, nagatudlo ini sa aton kung paano kita magpangabuhi nga mapag-isa kita sa aton panimalay. Okay? So, number 1, diri makita naton, ano ang goodness? Ano ang kaayuhan when you live together in unity? May kaayuhan? May ara? Wala? May ara Sila sa Bible, behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. How good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. So, magsiling ka gana behold, siling sa Bible, behold. Every time the word behold is used, no? As an expression, behold. But silingon ang behold, daw ginatuluan ka, look! Kita mong kisa kung may mga importante ng mga events, no? Huy, tulo ka bala. Daw mo na, no? Huy, tulukan nyo. Anong himuon sa iban? Matulok man. Oh, tulok ka. Ano pag tulok ya kay hindi sa kita? Basta magsiling ka na behold, but silingon, ginatagaan ka sang pamaagi nga mag-consider ka, magtulok, kag mag-take notice. Siling sa Bible, ang mga tao nga nagapuyo, nga may pag-isa, nga pleasant kag good, tumalagsa. Amo na pareho gambal ang manunulat, ang salmo, silin niya, tanawan nyo bala, talagsa lang ang nagakabuhi nga may pag-isa, kag ina maayo kag pleasant. Magsiling kita gani nga pleasant, ano, ang buot silingon. Ang good, meaning excellent, agreeable, or beneficial. Is it beneficial to live in unity? Yes, of course. Kaya nga, it has the approval of God. Muna ang panimalay nga may pag-isa, approval na sang Ginoo. Kaya nga, aman, ginatudluan kita sa Diyos nga may pag-isa ang aton panimalay. Matunan naton na kung paano. Ano ya ang pleasant? Ang pleasant naman, that means beautiful, sweet, or lovely. May aram kisang masilinga, wanted, a person with pleasing personality. Abi ko ay ang pleasing gani, daw libat, hindi gali. Ang pleasing gali ay ng nami bletsura. Hindi bala may gawanted kung kisa ang dispatsadora, kung sales girl. Sang una bala, nung nayara na, wanted, ano pa na, sales girl with pleasing personality. Anong pleasing personality? May itsura. Guwapa gid siya. Hindi ba pleasing personality lang? Bisan di man guwapa kung daw itsura bla daw kaayo lang. Mayara man niya guwapa nga mo daw ka traidura. Sorry lang gid. Hindi man nato ma-identify kung traidura, no? Nang daw, may mga tao gid bala kisa nga mo daw. Buta? Observation niya man guro. Pero may ara lalaki o kung babae, kasi mo hindi gisa gwapo, hindi gisa gwapa, pero ang itsura ya daw nanyanaya bla. Pareho bla sa hindi lang. So, muna siling dira, kung nagakabuhi ka mo nga may pag-isa, as a family, maayo na. That is approved by the Lord. Ano pagid? Pleasant, beautiful. Okay? Ano ang hambal sa Bible? Sila ni Apostol Pablo, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Ano ang basis ang aton pag-isa? Sagwa, uniform, bayo, no. Same thing. Speak the same thing. Amo na may hulubatong nabatian ko, in unity there is, strength.
ano pa ginagana yung isada ka statement? Ang pag-isa, kung united kita, united we stand, divided we fall. Ang unity ang ginatawag, we are united in essentials, there should be unity. In non-essentials, there should be charity. And in everything, Christ. Liwaton ko to ha. Sa mga essential nga butang, meaning to say, mga basic bala? Ano mga basic? Nabalang, amo nang pinaka-kinanglanon, gid? Sa inyo panimalay, ano ang pinaka-basic da? Respect. Love. Ano pa? Cooperation. Ano yung pinaka-basic mo? Diba? Bisan, ano pa da? Abi may mga imperfectness na kada isa. Importante may gugma. Kadua, may ano? May cooperation. May respeto. Ang kabataan, ga respeto sa ginikanan. Ang ginikanan, ga palangga sa ila kabataan. Kag ang tanan-tanan, ga kooperar. Para ano? Ang katuyuan, para mag-ayo ang inyo pag sinalayo. Munang ginatawag yung unity. No? Hindi na kasura perfect kita. May mga imperfectness kita. Pero, isa lang yung kabagay ang kinanglanon. Bisan ano pang isaway mo, importante may respeto ka sa ginikanan mo. Ang ginikanan mo, hindi na sila perfect people. Ang kabataan mo, hindi na perfect people. But, you have to love them. Diba? Anong katuyuan para ang tanan makaangkon sang pagpakamayo sang Ginoo? Kaya kung nag-disunite ka mo, kung permi lang ka mo gaaway, that is the work of the devil. Ubra na iya sa panulay. Anong obra sa demonyo? Paawayon ka mo, paawayon kita. Amo na yung obra lang niya. Amo na sa una si Kwanto Bla, ang founder ng Church of Satan nga si Anton LaVey. Antes to siya napatay, ang pinaka-famous saying niya, amo niyo, niya, I regret when I did something good. Grabe, no? Niyang isa lang ang ginailusulan ko, sa akong pagkabuhis ng kalibutan, nga nakahimo ako sa Mayo. Anong buti silingon? Ang paghimo sa Mayo, hindi Mayo? The founder siya sa Church of Satan. Amo na, importante. Ari pagido, kung basahon mo balada sa Acts chapter 2, verse 41 to 47, galing kayo hindi no kabasa sinitanan. Kamo, kung basahon nyo na nagatudlo sa aton kung paano ang mga Kristiyano sa una sa New Testament na ineffective ang ila buluhaton tungod may pag-isa sila. Ano importante kayo. Di nagdamo ang mga tao nakakilala sa Ginoo, may unity sila. Unity of purpose. Kasi lindira, sang tapos nga ini sila nakakilala sa Ginoo, siling dira, they were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Grabe, no? Kunamdamo. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ano na ang apostles' doctrine? Bible study. Study of God's Word. Fellowship. What do you mean by fellowship? Gathering together as believers of Jesus. And in breaking of bread, fellowship, and in prayers. So, amo na yung pinaka-basic nilang ginimo sa una. They continued in the apostles' doctrine, meaning to say, they put emphasis in the study of God's Word. Fellowship. Magsila fellowship, pero belas na katalilipon. Breaking of bread and prayers. Breaking of bread, kundi Lord's table, prayers. Amo na yung pinaka-basic sa Christian. Kag silindira, kung basahan mo nagdamo ang mga Kristiyano because of that. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Why? Because these people were living together in unity. Amo man na sa mga panimalay sa Biblia, makita mo, they were united. Amo na siling ni Joshua bala? Joshua chapter 24 verse 15. Ano ang bala Joshua niya? Me in my house, we will
Serve the Lord. Amo na yung pinaka-basic sang unity. Kung amo nang handom sang isa ka miyembro sa panimalay, Ginoo, hindi malayo nga we are living in unity. Bla? Bisan may kasawayan ka, importante ginatuman mong Ginoo. Okay, another thing. Nga kinahanglan ta mag-unite because we are brothers and sisters in the Lord. Kung mga maglulutod kita sa Ginoo, kag kamo man bilang miyembro sa panimalay, kabalo kamo pila ka adlaw kun dito na to sa langit, way na to sang nanay, tatay dito sa piyak kinabuhi, ha? Muna ginambal ta bala, pamangkot. Abi dito na to sa langit. Kung diri sa kalibutan may mag-asawa, may mga kabataan dito sa langit, amo man na Japon ang aton panimalay ito. Asawa mo, bana mo, kamo man to Japon mo updanay sa piyak kinabuhi. Ang kabataan nyo, updanay makamuto sa family. No, Aryo, tandaan mo ha. Ang pag-inasawahay na, dirila na iya sa kalibutan. Kabalo ka kundi na makita. Sa 1 Corinthians chapter 7, ginasulit ko ni Permi sa inyo. Buksi bala sa chapter 7 sang 1 Corinthians. Kay dira ginambal sa aton, ngayon yung pag-inasawahay, dirila niya sa duta. Chapter 7. Chapter 7, silindiri sang Biblia, dirita sa 39, 1 Corinthians 7:39, the wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. So sila sa Biblia, the wife and the husband is bound by the law as long as they live. But, kung isa sa ila, ginkuha na sa Diyos, nagtaliwan, hasta lang dira ang aton relationship bilang mag-asawa. Kaya sila dire, kung ang babae, nabalo na gani, nga napatay, abi ang yabana, she is free to marry. Libre na siya mga asawa. Ang asawa, mamana, only in the Lord. Depende na iya sa imo kung mga asawa ka, kung mamana. Pero ang punto na iya, sila sa Biblia, ang relationship ng mag-asawa, hasta lang sa kamatayon. Ang pamangkot, kung dito na sa langit, mag-asawa mang kamudyapon, ha? Pero sa amo ni Miss Calleas, dires kalibutan mag-asawa. Pero kung dito sa piyakin na boy, mag-asawa mga mito Japon, hindi na. Ano na panawag sa amon? Utod ko na, sister ko na to siya. Hello, sister. Pero kabalo ka mo, mag-asawa ka mo Japon sa duta, God will give you the wisdom. But the point is, ang aton relationship, diri sa kalibutan lang na, the moment we die, pati yung mga kabataan mo, kung dito na sa langit, hindi na imo kabataan nga, imo at ipanon to. We are all children of God, di ba? Mga kaanak-anak kita sa Diyos. Hindi na pwede ang pareho sa mga Mormons bala. Nga siling nila kinanglan kuno diri sa kalibutan, kaslon kagid sa Church of Mormons para dito sa piya kinabuhi, mag-asawa man kamo to Japon, kag hagay kamo to pamata. Kag inyo bata na masulod diri sa mga lawas, sa mga bata nga nagkalatao, ang inyo bataon to espiritu. Tapos sa mga espiritu to kay hinulat kung sila na matao, gabi na lumba na sila star to dayon sa mga lawas, sa mga nagkalatao. Daw ka weird nga doktrina. Pero ang Bible nagatudlo nga ang relationship ta hasta lang sa buhi ta. Amo na nga kung may responsibilidad ka sa mga kabataan mo, subong. Kaya kung magkalamatay kita, God will take care of your children. Muna, hindi na yan nga sila nga, kinanglan, mag-asawa kita dire, mag-asawa man to Japon. Muna yung nambal sang maestro ko bala sang una, may niya mangkot yung estudyante sa Bible School. Niya, sir, mangkot ko sa imo. Kay ina sila permi lang gaaway sa iya asawa. Sila niya, sir, tuod na nga kung dito sa langit, mag-asawa man kami to Japon sa asawa ko subong. Siling sa maestro sa Bible, hindi na kamo to mag-asawa.
Dili na sa kalibutan ang pag-asaway. Abi mo ng balya, ngay salamat. So in other words, mga kauturan, ginatuduan kita nga ang pag-isa sang aton pagpangabuhi naton sa kalibutan, may unity, subong samtang buhi pa kita. Kay kabalo ka ang pagkabuhi ta nga may pag-isa kita, that is already a picture of what will happen in heaven. Nung ginapaabot sa Diyos pinakaadlaw kung dito na sa langit, we are united together even from all walks of life. Bisan di niya bahin sa kalibutan kung dito na sa langit, isahon kita dito sang Ginoo. Sino ang basis sa pag-isa naton? Si Jesus Christ. Kung ikaw nagtuo na kay Kristo ngay maluluwas, ako nagtuo man, sila nagtuo man, tanan-tanan kita, isahon kita sang Diyos sa ngalan ni Kristo dito sa langit. Pero kung wala Kristo, that is not the basis of unity. Dito sa piyakin na buhi, sorry to say, ngang mga tao nga ay nagtuo kay Kristo, they will not live together with the Lord. So, muna, sila sa Bible, we have to unite as brothers and sisters together in Christ. Dili sa kalibutan. Abi mo niyo, bisan asawa mo pa na, bisan bana mo pa na, anak mo pa na, ang kamaturan, kumu anak sila sa Diyos, they are your sister or brothers in the Lord. Kaling kiti, dili sa kalibutan niya, we are bound by the law, nga kung ginikanan ka, you are the head of your family. Kung tatay ka. But when you die, all of us will live together as children of God. Muna nga, subong niya mag-ululutod kita. Amo na silang isang Salmo 133, behold how good and how pleasant it is for brethren. Mga maglulutod, to dwell together in unity. Hebrews 13:1, nagasilang, let brotherly love continue. Kung utod mo na sa Ginoo, palangga padayon na pagpalangga sa utod mo. Brotherly love continue. May nabasahan man ako nga isa ka saying niya, to live above with saints we love. Oh, that will be such glory. To live below with saints we know, well, that's a different story. Nang budya silingon, kung magkabuhi ka, dito sa langit, nga may pagpalangga, that will be glory. Pero sila niya, magpuyo ka dire sa kalibutan, upod sa mga tumuluong na balaan mo, that's a different story. Nga aman, kung kisa bisan utod mo pa na sa Ginoo, hindi ka magakabuhi, nga daw kaangay nga utod mo sila sa Ginoo. Labi nagid kung nablang kisa, kita nga mga, amo na, let us be aware, kung Kristiyano ka, you have to understand your fellow believers in the Lord. Insindihon mo na. Pariyo man nga pag-insindi nila sa akon bala, sa insindihanay kita. Hindi ka lang magtudlo sa iban that they are not living a holy life like you. Kaya nagatudlo ka sa iban, gabalik sa imo. Why? Pagtudlo mo pa lang, ina siya. Why gina siya ga tadlong pangabuhi yo? Ang tatlo, gabalik sa akon. Di ba? Anong nami? Tudlo mo na lang bilog. Pero makay mo kasi na, ina ka tao, ina ka babae, malain. No. Muna silisang ulubaton, to live above with saints we love, pwede. Pero magkabuhi ka sa kalibutan, subong. Kung nagapalangga ka sa iban, that is already a different story. Nga aman, by nature, isa ka budlay sa atong nagpalangga, sang dapat hindi palanggaon. Diba? Amo nang gugmaya, to love the unlovely. So, another thing, kadua, anong source sang living together in unity? Anong ginambal sang verse? How good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It is like, the precious ointment that ran down upon the bird, even Aaron's bird, that went down to the skirts of his garment. Si Aaron, amo na siya ang unang high priest sa mga Hudiyo. Take note, ha? Hindi sa mga Hudiyo, may ara silang natawag high priest. Ang una sa mga Hudiyo, may na-assign ang Diyos nga mga kaparian, priest bala, Old Testament. Halin sila sa kaliwata ni Levi. 12 sons of Jacob, isa sa ila si Levi.
ang tanan niya kaliwatan ni Levi, mga priest kag mga Levites. Ti ang ila nga pinakataas nga pari, amo ni si Aaron. Anong obra sa mga pari sa una? Naga-officiate sa templo sa mga halad. Kaya ang mga pari, amo na silang spokesman sa tao pakadto sa Dios. Kung nag-offering ang tao sa mga sapat, ang pari amo ni naga-initiate. Kung mga moyo o kung mag-offer ang tao sa mga kasapatan, ang pari amo na nagatibong sa mga halad dito sa Ginoo. Amo na sa nagapatunga, amo nang pari sa una, the mediator between God and man. Ang prophet ya, spokesman of God to man. Ang mga priest ya, spokesman of man to God. Okay? So, balis karana yung ila obra. Pagkapatay ni Kristo ay napari. Ginkat na ang job o kon ang buluhaton sa pari. Nga ti, way na kinalanahalad. Ang tao, sarang nakapalapit sa Diyos. Kay ginkwa na sa Diyos ang boundary. Sa una, kundi, hindi ka diretso ang tao sa Diyos, kay may pugong pa. May veil bala. Sa napatay na si Jesus Christ, Matthew 27:51, the veil of the temple was rent from the top to the bottom. But silingon, tagsa-tagsa sa aton, can now have the access directly to God, hindi na paagis pare. That's why nga, hindi na kinanglan ng unpisar kang sala mo pare, rekta kaya sa Diyos, kaya sa Diyos kaya nakasala mo. Kaya na iya? Kita mo, dira sa Ephesians chapter 4, verse 9 to 11, ginambal dira, inigave, ano ko no, ginatag sa Diyos, ang nagkayab na si Kristo, inigave some, number 1, apostles, ikadua, some prophets, ikatatlo, some pastors and teachers. Why pare? Nga kaya sang matay na si Hesus Kristo sa cross, kay kayab sa langit, sino ang mga kaparian? Ang mga Kristiyano. Anong obra sa pare? Ga-intercede sa tao. Te kundi, pwede ka man kapangamuyo sa tao, di ba? Amo na nga siling sa Biblia, si Aaron, pinakataas nga pare, may garment na siya, laba ang iyang skirt. Gina-anoint siya. Kabalo ka mga pare, sa una, gina-anoint, magpungko. Ang anointing, anong buot silingon sina? Areo? Ang anointing, nagpakilala sa symbolic of God's protection and service, which is a notable blessing. Kung gina-anoint sila sa una, yung sila yung gina-anoint, ang mga pare, gina-anoint sila special nga anointing, malahalon ng oil. Ang oil gali, that is a symbol of Holy Spirit. Once i-anoint ang priest, that is already the mark of his service, protection. Kag of course, while he is doing his work, blessings will follow. So, anong buot silingon? Ang unity, ginsiling dira, do pareyo sa kay Aaron, nga nga gin-anoint siya, kag ang oil nag-run down sa iya bird, tubtob sa iya skirt, sa iya garment. Anong buot silingon? Ang unity, naga-encourage sa aton, nga makaalagad kita maayo sa Ginoo. Kung may pag-isa ka mo sa inyo panimalay, sa inyo sa church, that is already a big opportunity to serve the Lord. Ano pa gid ang ginahambal dire? Siling dira, kung tunaan mo, God is the source of living together in unity. Tuod na. Budlay man kamo makapangabuhi nga may pag-isa kuno ay Kristo ang inyong mga kabuhi. May imong kabataan, way Ginoo, ano matabo sa kabataan mo? They will turn into drugs. They will become vicious people. Wala Ginoo. Amo na importante, samtang gamay pang bata, train up a child in the way he should go. Why? When he is old, he will never depart from it. Kung diri sa atong tudlo tanaya, dala ang kabataan mo sa Ginoo. Masili ka pastor, gapasaway bata ko. Ang bata ko nga gamay kapasaway. Di may bata balang wala kapasaway. May ara ginaya. Pero magdako na, hindi na magpasaway. Kung maanad sa simbahan, isa ginaugtom ko lang nagakuan. Panamdam ko. Mga bata balang makulit. Amo ginaya kay ang bata makulit kung gamay pa.
Be patient with your son or daughter, gagamay pa. Diba? Pero kung magdalag ko na, pareho sin eh. Gapasaway pa ni. Kaya dako na. Pero sang gamay ni. Gamay, ari na rin mo. Gapasaway man eh. Diba? May mga bata ang isa nga ga-service, gadlagan-lagan. Kuha na, i-train na baladagan dito sa kuha 100 meter dash kay ang guwais na, runner na. Pero ang importante mo na yun, daluon mo bata mo sa simbahan para maanad sila. Habit forming bala? Kaya kung ang bata mo ay maanad simbahan, daluon mo simbahan, edad niya 18 na. Mudlayan ka na na. Masiling bata mo nga, pa, ma, diri lang ko ah. To, simbata. Gusto masiling garom bataan. Ano na kita yan yung bituon man. Alin sa una, sang gagmay pa kami. Kalabanan sa ato, no, Aryo? Masiling ka, day, to, bantayan yung balaya, kami simba kami. Di ba mo na kalabanan, batian ko na. Bantayan yung balaya, kay masimba kami. But silingwan, ang ilang kabataan, daw ay kinalan Diyos. Mutablan dumdum ako gabi. Antes kami magsugod sang service, may iba niya nagwa. As if balaw, ay sila kinalan Diyos. Ang muto in-emphasize ko ah. Mingko, iban ng mga tao, kapalalagyo kung magwali na pastor. O sila kabalo, kinalan man nila ang Ginoo. Kung kinalan nyo Ginoo, kinalan na itong tanan, di ba? Amo na kabataan nyo, dalon nyo sa church, samtang gagmay pa. Kaya kung lagko na, dalon mo simbahan, budlayan ka. Ugtas ka lang. Pastor, buong bata, o kabudlay, gidya dalon simbahan. Pamangkot ko, sang gamay na, gindala mo na simbahan? Wala. Amo na. Tikarong kadlagko na sila, naandad na sila nga sa balay sila. Hampang sang computer, hampang sang ila gadget. Tisadya to yan mo, di ba? Amo na hindi. Kung ako sa imong ginikanan, di mo pagtudluan bata mo nga mabuyo sa gadget. Pagamita sila gadget sa importante nga bagay, pero hindi nga amo na ang gamiton mo nga malingaw sila. Kaya nga, kung maanad sila da, ang ilang concentration, wala na, bisan sila pag-eskwela. Amo na kinaklan, ang Ginoo lang gid ang source ng unity mo. Nanatudloan mo sila sa Ginoo, okay, para may pag-isa kita. Kung may kung ang kabataan mo may respeto sa imo, that is already the factor that you will be united together. Okay? So, muna, ini na nambal ko rin sa inyo, no? Ang Mount Hermon, biyaan tanan ni kay, by the way, ang Mount Hermon, amo na yung pinakataas na bukid dito. 9,000 feet above sea level. Ang Mount Canlaon, pila na? 8,000 feet. Mount Hermon, taas pa sa Mount Canlaon. Amo na yung pinakataas, kag kanami sini nga bukid kay naga-cover silindira, it is covered by snow kag green even during summertime. Ang Mount Zion niya iniya sa southern part naman sa Israel. Ano ni saya? Pinakanubo nga bukid. Pero silindire, unlike Mount Hermon, there is very little dew, rain, or any moisture at all in Jerusalem during summer months. Ari ang diferensya nila. Kung ang Mount Hermon, puno sang kabugnaw, ang Mount Zion, the warm nga klase bukid, amo ning matabo. When we are joining together, we worship the Lord together, bisan ano pa da ang klase tao, ayhan, amo ning iya status, o kung amo ni, as we live together, there is always unity. Muna, bisan sa aton ng panimalay, bata, ginikanan, kung nagapuyo kamo together, may Kristo kamo sa inyo kabuhi, napos magkabuhi ng may pag-isa. Kaya nga aman, ari, siling sang Colossians 3, galing wala na ko time, kaya daw 5 minutes lang bilhin ko. Silindre, forbearing one another, forgiving one another. Ano na importante sa aton? Anong forbearing? Inabala ko na anong diferensya sang mahal mo sa kabuhi, i-overlook mo. Forbearing. Daw hindi mo lang pagsapakon. Huwag mo netagaan sa importansya, ang weakness, ang bana mo, sa asawa mo, sa kabataan mo. Hindi mo niya pag-idumdumon.
Hindi mo pagdumtan. Forbearing one another. But silingon, you overlook. What are the things that you think nga mo na sablag sa inyo pagpangabuhi? Kisa, ang sala, bala, ginabalik-balik, tano? Manang siling naton, bala, kung ang partner mo nakasala sa imo, nagligad pa nga tiwig. Ginabalik-balik mo. Masilite, kita mo, amo naman na ginimo mo, nagligad to nga tuig, abo man na, o, ginbalik mo naman. Anong guwa mo? Historical. Don't be a historical person. Kung nagliligad to, you leave that everything. Amo nang ginatawag forbearing o na overlook mo. Ang diferensya sa partner mo, try to overlook it. Diferensya sa kabataan mo, try to overlook it. You make correction, but you have to overlook. Hindi mo na iya paghagay sang dira ka lang naguot, dira ka lang naghagay sang hagay sang sulit-sulit. Siling dira, forbearing one another and forgiving one another. Amo na yung mga factors sang unity naton sa aton panimalay. May pagpatawad ba lang tagipusoon mo? May ara? Well, amo nang dapat. Hindi ta perfect. Siling naton bala. Budlay sa mga patawad, no? Nga, kaya mo nang isa magsitol ko sa conflict sa barangay. Number 1, gina, are you willing to ask an apology? Oh, hindi ko ya. Hindi ko ya mga ya pa sansya ya. Nga sino gina siya? No mo na, no? Mga bala siling ko sa istorya bala nga. May dawa kasapat nga nagtabok sila sa dalan bala sa Taytay. Nga isa lang ikasapat makaagi. Ang isa, 2 ka kanding. Nagtabok sila sa Taytay. Isa lang gid kabilog ang makaagi. Ti anong himuon nila para makaagi ang isa? Balo ko ano? Ay ang isa ka kanding naghapa, nagluhod. Kag ang isa ka kanding naglatay sa iya kang tabok, 2 sila nakatabok. Ano na? Amo na that is a picture of forgiveness nga tawag. Kita hindi man ta perfect. Ang partner mo hindi man perfect. Pero you have to forgive each other. Forbearing, meaning to say, you overlook what are the things that need to be overlooked. And forgive. What else? Let the peace of God rule in your hearts. Dapat may kalinong. Anong suggestion ni Jesus? Anong hambalya? Sa Matthew chapter 5. Nga kinanglan kita, blessed are the peacemakers, for they shall be called, children of God. Amo na ang Christian, dapat hindi yan mangita kontra. Hindi ka dapat mag-initiate sang gamo. Amo man na sulod pa ni Malay, sa sulod sang church, don't initiate something that would cause trouble or problems. You have to have that peace in your heart. May kalinong ka sa kasing-kasing mo. Ang importante bala, may kalinong ka, kay kabalo ka. Kung ang tao ay kalinong sa tagpusoon niya, intra mo na sa iban, gamo. Let the word of Christ dwell in your heart, richly in all wisdom, pulong sa Diyos. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Okay? So, katapusan. What are the blessing or the blessings of living together in unity? Ano ang resulta? Silindiri, for the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Anong bot silingon? Ang Diyos nagahatag sa pagpakamaayo sa mga tao nga nagapuyo nga may pag-isa. Amo na bisan sa mag-asawa gani siling sa Biblia, dira sa 1 Peter chapter 3 na da. Nga mag-asawa kon nagaginamo ko mo perme, bisan ang pangamuyo niya sabton sa Dios. Kita nyo na? O, buksib lang imo Bible sa sinulatan ni Apostol Pedro. Kaya ini ginatudloan kita nga areho 1 Peter chapter 3 verse number 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, in as heirs together of the grace of life, that your
prayers be not hindered. Finally, be all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing. Sila ni Apostol Pedro, ang mag-asawa nga permi lang gaaway, ang pagpakamayo sa Dios hindi pabilin sa ila. Nga kay ti ang Dios siya ay man nagapabor sa mga ginamo. Diba? Ang gusto sa Dios may pag-isa. Kung may ginamo, obra na yan ni Satanas. And God only gives blessing to those who are living in unity. Kuha nyo na? Okay. So, ari ay, siling naton, biyaan tanong ng iban. Ways to can do your part to create unity in the home, the church. Ari, practical niya, ng mga suggestions. Number 1, we have to remember our identity. Nga mag-start kita ng may unity kita. Dumduma, Christian ka. Kung Kristiyano ka, number 1 mo na nga dumdumon, ay, Christian ko, nga agamo ko naman. Number 2, acknowledge our need for our family, our church, and our community. May kinanglanong kas panimalay mo. May kinanglanong sa church. Number 3, stay humble. Number 4, embrace our differences. Kada isa may ara nga kapaltahan. Number 5, acknowledge the best in others. Number 6, work through conflict by forgiving. Number 7, check your motives. And number 8, don't gossip. Hindi, kung anong diferensya, hindi mo niya pag-ikot-sukutso. Diba? Diferensya sa inyo balay, hindi pagsugid-sugid sa iban. Yung bana ko, bawiwaay ka ng taong. Mga asawa ko, baw ka, wakalan gid. Hindi mo na ipagsugid. Although ay ka magkasili nga, perfect na sila, pero hindi mo na ipagsugid sa iban. Diba? Masili nga amiga, ang bana ko bala, traidor gid. Don't do that. Importante, respeto sa isaw isa. Alright? Amo na nga sila sa Bible, endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. Katapusan, we have to live together in unity. When you live together in unity, ano ko no? That is a foretaste of heaven. Even life forevermore. Anong foretaste? Kita mo na sa mga mall, inapatilaw ka mo sa mga produkto, panawag nato niya, pre-taste. Ngami kung sila ka, isang liligat to sa Isinarbla, may mga damo, mga pre-taste, pre-taste. Pilit talatan eh. Siling sang, sir, namin man, nung ko basta isa, hindi ko naka-apresyar. Lugangan ba? Maka-apresyar ko na mga 3, 4, 5. Pero kung isa, daw hindi mayo. So, ang pagpuyo gali sang may nga unity, hindi lamang sa balay kog sa simbahan. Ano ko no? Foretaste of heaven. Masili foretaste daw amo na ang pananawan mo sa langit. Okay? Aring importance ang unity sa balay kag sa church. Number 1, it makes our home and church positive examples to the world and helps draw others to us. That's number 1. Kung nagakabuhi ka mo pag-isa sa inyo balay, sa inyo simbahan, way permi gaaway, way permi gabuyanay sa kaldero, way permi singgitan, ba may harap kisa panimalay nga batio, no? Pipa ko neighbor ka, amo na be careful. Kaya ang neighbor mo pamati. Kung taton na sa neighbor ya obra, kag magamulan na sa lunggan nyo. Bisan may ginapanglaba pa na, pamalansa. Ay tuod, bro. Bro, ako, ay kuga mo na yan. Ay, kung sa pakya akong magala, sige tanay ka mo da. Mayroon kami na neighbor sa tupad namon, way labot sang sa likod, sa kilid. Isa ga, nagligad to kasi gitanay sila. San Domingo kasi gitanay. Gitanay ang bata ka ang nanay. Tinay, pamatian. Way ko pamati.
balibad. Napamati ka, lang di ko matian, kaya ra ka na stupad. Pero hindi ginamit, no? Manamdaman ko, ba, kung naman man yung katabo sa pamilya ko, sinigitanay ka mo amon niya. Anong mayo daman? Kuhaan niyo ang botsilingon. Kita nga mga Kristiyano, himo nato ng aton panimalay, nga aton church, nga positive example sa kalibutan, nga kadto pa na, masiling tao, buko namin sila nga pamilya, no? Hirupay sila. Ikadua, it helps us cooperate as a body of believers as God meant to, giving us the foretaste of heaven. Nagabulig sa aton, nga magkooperar kita sa body of believers. Nga mo nang gusto sa Diyos sa aton. Ikatatlo, it renews and revitalizes ministry because there is less tension to sap our energy. Baw tuod yun, no? Naga-revitalize sa ministry ta, kaya kadyutay sang tensyon nga nagasuyop sang energy, tabala? Man kung may problema permi, ganiwang ka mo, di ba? Nga ganiwang ka kung problematic ka, kaya ang imo energy daw ginasuyop sang problema mo. Dahil nga nagniwang ka, kulang ka sa kaon, masiling ka lang, hehe, may ginabatsyag lang, Guro, kay kalabanan, kung naganiwang ka, kung may problema ka nga, ganiwang ka, number 1, ano ko no? Hindi ka katulog. Number 2, huwag ka gana magkaon. Number 3, kung may problema ka, ang imo nga panulok, nagalipot. Imbes magtulok at sonandra lang panulok mo, di ba? Amo na nga kung may problema, kinanglan kita, hindi kita mahin-cause ang problem. May lubaton ko nga nabasahan, if you cannot help, tandaan mo na yan, if you cannot help, do not hinder. Nanambot silingon, kung di ka lang man kabulig, hindi kaya maghagay sa vlog. Correct? Hindi ka nakabulig, hagay ka pa sang reklamo. Kalabanan ko isa kung ang mga reklamador, amo man mga tao nga duway mo sa may naimo nga maayo. Amo na kinanglan, it renews and revitalizes our ministry because there is less tension. Kung ang pastor hindi kung ay permi ang pastor problema sa church, kundi kaayos ang tsura ya. Tsura ko sa mundo, hindi na mayo, no? Nga aman, tuod, kung may problema, amo lang na paluya sa imo. Amo man na sa imo. Nanay ka, tatay ka, ang problema. Problema pamilya mo. Amo na nagakuha sang imo nga energy. Number 4, it enriches our lives. Kung may pag-isa ka mo, naga-enrich sa kabuhi mo. Why? Because each of us stands to benefit from being part of the unified home and church. We're weak on our own, but we're much stronger together. Pareblas ang silhig. Kung may pag-isa kita, kundi ang silhig, bala na, isa kabilog nga bukog. Isilig, bala, hindi na makakuha sang higko. Pero kung ang bukog, tingubon mo together, makasilig ka. Amo na ang picture naton sang unity. Kung ang inyo panimalay may pag-isa, ang kabataan, nagabinuligay, nagarespeto, nagabulig sa ginikanan, ang pangabuhi nyo, kaayo ra. Kung sa taga-surpa. Nga aman, kay gabi no ligay ka mo, hindi mabudlay ang pagpangabuhi. Amo man na sa church naton. Kung ang mga membro sa church nagakooperar sa manog pangabudlay, less ang tension, kadamo pa kita sa mahimo para sa Ginoo, di ba? Pero kung problema gani, hala, dira lang ta galibot-libot, hasta sa uli, wala na ta kahimo sa aton bulaton te sagwa, kay hagay lang ta sa focus, problema naton sulod. Ikaapat, ikalima, it glorifies God. Tuod, kung nagaisa kita, may maya naton ng Ginoo. Ikaanom, it helps our witness. Do ang gid ni kaina sa number 1. When members of the family or Christians are fighting with each other, it can hurt our weakness with unbelievers. But when we commit to our home and church unity, we create a beautiful picture for the world and what it looks like to love others like Christ does. So, amo na yung mga bagay nga dapat naton himuon. Amo ni nga siling ni Apostol Pablo, now He which establisheth us in Christ
has anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Konklusyon. Arin na kita. Ining Salmo 133 naton bagulang nagatudlo parte sa unity. Number 1, living together in unity is good and pleasant. Kag appropriate saktuan gid sa tanan nga tumuluo nga subong kita utod nga babae kag lalaki kay Kristo. Number 2, the source of unity is no other than God. When we fellowship with Him and our family and church members. Number 3, the blessing of living together in unity is commanded by God and is a foretaste of heaven. God pours out His blessing on His people as we worship Him in unity and receive His blessings of life forevermore. Amo nang handom sa Ginoo sa imo, sa aton. Do you want your family to be blessed by God? Of course, yes. Anong himuon ta? Pray to the Lord, Lord, help me that I could live together in unity with my family. Kaya nga amo na lobato nagasiling, no one can change the world unless individual in the world is changed. And no one could be transformed or changed unless he will be molded by the Master. Anong importante nga factor? Ang Ginoo. Pamangkot, do you have Christ in your heart? Kung wala pa, palapit ka sa Ginoo. Let us pray. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for guiding us. Help us to live for you so that we can live together in unity, not only in our homes, but also in our church. When we are united together, we believe that that is the factor that you want to bless your people. So, Lord, we want you to bless our family, our church, our community. But help us to personally come to the saving knowledge of the Lord. If there are still some of us here this morning who have not yet accepted you as their Savior. And for us who are Christians, help us to have a soft heart, a forgiving heart, a heart that knows the limit of our lives. And to understand that there are people better than us, and the best thing that we can do is to live together, to unite together with our brethren who have of the same faith with us, so that your name will be honored and be glorified. Bless each one today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige,